Gusto mo kumita pero wala pang puhunan? Kung oo ang sagot mo, then this video is for you. Kahit walang puhunan, may ilang negosyo o pagkakakitaan na maaaring simulan gamit ang iyong kakayahan, oras at kaalaman. Narito ang ilan sa mga ito. Una ay ang online freelancing. Maraming online platforms tulad ng Upwork, Freelancer at Fiverr at iba pa kung saan maaari kang magtrabaho bilang freelancer sa iba't ibang larangan tulad ng pagsusulat, graphic design, web development, customer service at marami pang iba. Hindi mo kailangan ng puhunan dito, kundi ang iyong kasanayan at oras. Pangalawa rito ay ang dropshipping. Sa dropshipping, hindi mo kailangan bumili ng mga produkto ng nasa inventory. Sa halip, ikaw ay magbebenta ng mga produkto online sa pamamagitan ng isang website o any social media platforms. At ang supplier ang magpapadala ng produkto direkta sa iyong customer. Maaari kang mag-operate ng walang puhunan, subalit kailangan mo ng oras para sa pag-promote at pag-handle ng iyong online store. Pangatlo ay ang affiliate marketing. Sa affiliate marketing, kikita ka ng komisyon sa bawat benta ng produkto o serbisyo na iyong ipapadala sa pamamagitan ng iyong mga referral link. Maaari kang magsimula ng walang puhunan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang website o blog o pag-promote ng mga produkto o serbisyo na mayroong affiliate program in any kinds of social media platforms. Dapat ay ang content creation. Kung ikaw ay mahusay sa pagsusulat, pagbuhit o pagpukomposisyon ng musika o kahit saan paman, maaari kang magsimula ng iyong sariling platform sa content creation tulad ng vlog, YouTube channel, podcast o social media page. Ang kita ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga ad revenue, sponsorship o mga donasyon mula sa iyong mga taga-subaybay. Ang susunod ay ang home-based services. Kung ikaw ay marunong magluto o kaya marunong kang maglinis o mag-alaga ng hayop o anuman na maaaring iserbisyo mo sa iyong kapwa na maaari mong gawin sa bahay o kaya ikaw mismo ang pupunta sa kanila, maaari kang mag-offer ng mga ganitong serbisyo sa iyong komunidad. Next naman ay ang online courses o tutorials. Kung ikaw ay may kaalaman sa isang partikular na larangan tulad ng programming, pagpipinta, musika at iba pa, maaari kang magtayo ng online courses o tutorials. Gamitin ang mga libreng platforms tulad ng YouTube o anumang social media platform na kung saan ma-reach ka ng iyong mga manonood. Susunod ay ang consulting services. Kung ikaw ay may espesyalisadong kaalaman sa isang tiyak na larangan tulad ng negosyo, teknolohiya, marketing at iba pa, maaari kang magbenta ng iyong konsultasyon at payuhan sa mga negosyo o individual. Ito yung tinatawag na mentoring or coaching. Ang susunod po ay ang social media management. Kung meron kang kaalaman sa paggamit ng mga social media platform at pagbuo ng mga kasanayan sa pamamahala ng mga ito, maaari kang magtayo ng negosyo bilang isang social media manager na nag-aalok na iyong serbisyo sa mga negosyante na nangangailangan ng tulong sa kanilang online presensya. Last but not the least, ito po ay magbenta pa ng mga staff na di mo na ginagamit. Pwedeng gawin mo ito via online o magkaroon ka ng garage sale ng mga gamit mo na kung saan ito ay mga hindi mo na talaga kailangan. Tandaan, mahalaga pa rin tandaan natin na bago tayo magsimula ng negosyong ito, kinakailangan natin ng isang kaalaman,
oras at kakayahan, sipag, tiyaga, dedikasyon at pagtuto upang mapaunlad ang iyong negosyo na kahit wala pang puhunan, makamit mo pa rin pang isang tagumpay.